Wait! Bilisan mo. Date na tayo. Ops! Ano ba yan? Late na naman kayo? Dami pa natin gawain eh. Go to work! Go to work! Thank you for calling. This is Maisel from Sescar Corporation. How may I assist you today? Yes, I can help with that. Let me just pull up your account information. Nakatanggap ka ba ng bagong email about sa bagong protocol? Yeah, nakita ko. I'm updating mine right now. Mabuti. Sabi kasi ng IT department, you need to change the password by the end of this day. Some rules were ridiculous. Kailangan talaga 20-character password. Blame the hackers. Better safe than sorry. Nagreklamo pa din yung mga clients from the other. Baka mag-cancel na yun. May issue na naman ba sa clients mo? Kaya Pwedeng nga may mag-cancel na naman. Kaya nga I'll try them calling later. I'm sorry, could you repeat that? I didn't catch your account number. Nag-send ako ng email about my account. Pa-check na lang. Nakita ko na, sir. Maisel, okay ka lang? May problema ba? May something na nangyari sa PC ko. Hindi ako sure kung ano. Report it to IT, just in case. Baka wala lang naman, pero just to be sure na din. No good, sir. Naka-encrypt lahat. There's no backdoor. No decryption key.
that's it. Wala tayong magagawa. How about our clients? Nasa kami na yung hacker data nila. Shut up! Wala tayong magagawa. If we don't pay, we lose everything. Mawawala sa atin ang lahat. Ating kumpanya, reputasyon, ating mga kliyente. Wala na! Wala na! Ano kung magbayad tayo? Pero, ilig pa rin yung data. Magbabayad na ba tayo sa wala? Kasalanan ko to. I click delete. Hindi ko sana ginawa yun. This isn't just you. Lahat tayo targets. We're out of time. I make double magbayad na tayo. We just handed them 10 million pesos. I hope you read about this. Magsinungaling sila. It's already out there. One of our clients just canceled their contract. That's the fifth for the day. It doesn't matter. We already lose too much. The company decided this morning. The company is shutting down. So, ayun na lang yun. Lahat ng pinaghirapan natin, wala na. All because of one mistake. Naiwasan sana natin to. Kung mas maging ingat tayo, di sana tayo nagbayad. Good decision yung ginawa natin. Alam ko naman kasalanan ko, and I'll never forgive myself. Pero hindi lang ito tungkol sa akin. It was a system failure. At ngayon, maraming dadamay. Dahil din natin na secure and protect ang kanilang information. Family, business, everything in ruin.
kabila ng malawakang data breach sa Sescar Corporation, patuloy pa rin na nararamdaman ang epekto nito sa buhay ng maraming Pilipino. Ang mga biktima ay nagsisimula ng maglahad ng kanilang mga kwento patungkol sa matinding pinsalang idinulot ng insidenteng ito. Narito ang report. Hindi lamang pera ang nawala sa mga biktima ng breach na ito. Marami ang nakakaramdam ng pagkakanulo at kawalang katiyakan sa kanilang kinabukasan. Ayon sa mga eksperto, kailangan palakasin ang cybersecurity measures upang maiwasan ang ganitong insidente. Thank you sir sa pagsama sa amin ngayon. So how does this data breach happen at bakit hindi ito naagapan ng kumpanya? So this kind of incident kasi ay kadalasan dulot ng weak cybersecurity ng company. For example, it's possible updated ang kanilang software or kulang sa encryption ang mga database nila. Minsan, simpleng human error din ang dahilan tulad ng pag-click sa phishing emails or paggamit ng mahihinang password. Sige. So ibig sabihin, avoidable sana ito kung nag-invest ng tama ang kumpanya sa cybersecurity? In a way, yes. Ang masakit dito, kadalasan nagtitipid ang ilang company pagdating sa cybersecurity. Nakakaligtaan nila na hindi lang pera ang nakataya dito, kundi pati ang information ng kanilang clients. Kapag nangyari ang isang breach, hindi lang financial losses ang epekto, pati reputational damage din ang matatanggap nila. So, in this particular situation, ano po ang pwedeng gawin ng mga biktima? Firstly, kailangan nila i-freeze or i-block ang mga account nila sa bangko or credit card agencies para maiwasan ang karagdatang transaction. Second, dapat agad silang mag-report sa mga authorities tulad ng National Privacy Commission dito sa Pilipinas. Pangatlo, mag-monitor sila ng kanilang mga account at credit reports para kung may ibang hindi seryoso activities. Pero hindi ba't napakahirap i-recover ang nawala sa mga biktima, lalo na kung naibenta na ang kanilang impormasyon online? Actually, ito yan. Kapag kumalat na ang information sa dark web, mahirap makikita na pagkano dito ng cybersecurity. Magawa na lang ng mga biktima pagkitaan ang nasirang informasyon at paghanda para sa gana o dapat sa kapatid. Para naman sa mga kumpanya, ano ang dapat nilang gawin para maiwasan ang ganitong insidente sa hinaharap? So, dapat na gawin security ang kanilang cybersecurity. Sabihin nito, mag-invest sa advanced technologies tulad ng firewalls, intrusion system at data application. Kailangan din ng proper training ng mga employees tungkol sa best practices sa cybersecurity. At kung nilang kalimutan ng regular risk Huling tanong sir, sa tingin mo may pag-asa pa bang mabawi ng mga biktima ang kanilang tiwala sa kumpanya? Mahirap na mabawi ang tiwala, lalo na kung hindi maayos ang pagong kumpanya sa business nito. Ang tanging paraan para mabalik ang tiwala at kung magiging transparent sa kanilang para ayusin ang problema. Kaya lang ang mga nawalang tutunan at yatin na hindi nito ay Thank you for your time and insight, sir. Sana'y maging wake-up call ito sa mga kumpanya at maging paalala sa ating lahat na ingatan ang ating personal na impormasyon.